Salvation in the New Testament defined as, number 1, regenerated. Ano ibig sabihin ng regeneration o regenerated? Receive new nature. Oh, may na-regenerate na ba sa lumang tipan? Nada. Wala. Mayroon na bang new nature or new man sa Old Testament? Wala. Sa New Testament lang po yan, mga kapatid. Andyan po ang 2 Corinthians 5:17, Colossians 3:10. Number 2. Adopted, receive new position. Okay? Adult son or heir. Alam niyo po, listen mga kapatid, lahat ng ito na babanggitin ko ay resulta ng death, burial, and resurrection. And since na hindi pa namamatay si Kristo sa Old Testament, sila po ay nasa Abraham's bosom at hindi po nila taglay itong mga tinuturo ko sa inyo. Number 1, regenerated. Number 2, adopted. Number 3, justification. Receive new standing or declared righteous. And by the way, this righteousness is not righteousness of the law of Moses, but the righteousness, gift of righteousness na resulta o bunga ng death, burial, and resurrection. Merong justification according to the law. Pero may justification according to grace of God, which is resulta ng death, burial, and resurrection. At walang na-justify na nabigyan ng righteousness of God sa lumang tipan. Wala. Sa New Testament lang yan. Amen. Number 4, righteous. Receive God's righteousness. Okay? Receive God's righteousness. Ano yung righteousness nito? A divine gift. Sa Romans 5:17, yan po ay regalo. Yang katuwiran na yan ay regalo at tayo pupunta sa langit dahil sa tayo ay righteous. Kaya lang, hindi ating righteousness, kundi imputed righteousness lang. At sa New Testament lang yan masusumpungan. Amen. Number 5, sanctified. Receive new character. We are perfectly holy, mga kapatid. Walang pupunta sa langit pag hindi ka holy. Pero praise God, we receive new character. Tayo po ay perfectly holy ngayon. Sa loob ha. Sa loob. Pero sa ating katawan, sa ating isipan, nagkakasala tayo. That's why sabi ni Apostol Pablo, the God, the God of peace, sanctify you holy. Sabi po doon, holy, kabuuan, that your body, that your spirit, soul, and body may be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, totally magkakaroon lamang po ng totality ang kaligtasan ng tao, mga kapatid. Yung perfect na yung body, perfect na yung spirit, perfect na yung soul, in totality pagdating po ng rapture. Okay? Pero praise God, tayo po, ang ating soul, mga kapatid, perfectly holy na. Amen. Next, number 6, reconciled. We receive new relationship. Sabi ng Bible, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen. We have now new relationship. Dating enemy tayo ng Diyos, ngayon tayo po ay reconciled na sa Panginoon. Praise the Lord for that. What a privilege. Amen. What an identification, mga kapatid. Number 7, propitiated. Receive new fellowship. We have fellowship of His Son. Sa 1 Corinthians 1:9, mga kapatid, mayroon tayong panibagong fellowship, mga kapatid. Amen? Huwag ka masyadong malulungkot kapag walang makipag-fellowship sa'yo. Bakit? Kapag nakapag-fellowship sa'yo ang anak ng Diyos, sabi ng Bible, ye are complete in Him. Amen? Consolation na lang, bonus na lang kung meron pong ibang makipag-fellowship sa'yo. Pero kung wala, okay lang, may fellowship tayo sa ating Panginoong Jesus. Pero bilang mananampalataya, nasa body of Christ, we have the same doctrine, we have the same salvation, we have the same Bible, we have the same God. Let's have fellowship. Amen? Amen. Number 8, redeem, mga kapatid. Redeem. Or
bought back from Satan and sin. Through His blood, we are now redeemed, mga kapatid. Yan po ang salvation sa New Testament, mga kapatid. At yan po ay hindi natanggap ng mga tao sa lumang tipan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, we are so privileged. We are so blessed, mga kapatid. Hindi tayo lucky, no? Hindi tayo swerte. Tayo ay pinagpala ng Diyos. Sapagkat nabuhay tayo sa panahon after the cross, nabuhay tayo, mga kapatid, sa panahon po ng bagong tipan, mga kapatid. We are so blessed.